generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me, for me, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Good morning, church! Good morning, family! Praise Jesus! Wow! Indeed, maayo kaayo si Lord sa atong mga kinabuhi this year. Oo. So we praise God for the Lord, no? Niabot ta sa month of December and almost mahuman na ang year 2025. But we believe nga ani nga mga days na lang nga nabilin na pagibuhaton si Lord sa atong mga kinabuhi as we obey Him. Amen? Amen! So we welcome ang matag usa sa atong simbalay karon. May it be sa on-site in every location in Cagayan de Oro City, in El Salvador City, and whole Philippines, no? We welcome ang matag usa. Pwede ba nga i-welcome nimo ang imong igsoon diha sa inyong simbalay karon? Ingna laki to laki, bye to bye, i-shake hands, ihag, ingna welcome ka diri. Wow, praise God. And let us also welcome and i-acknowledge nato ang atong matag VIP sa ato ang simbalay. Wow, bakbakan nato ang Ginoo once again. Wow, amazing kayo si Lord. Kay tuod we are having symbolized, but si Lord naghatag siya og opportunity ani nga maka-reach out ta sa atong community and making our home be the place kung asa magtipok ta, magsimba diha sa Ginoo. Amen! Wow, dalaygon ang Dios. So, I would like you to know, tanan nga mga first time karon, mga VIPs, you are welcome here because we belong here. So, let us also not forget our online family, no? Si Lord, grabe kaayo ka maayo, kay dili lang siya sa community, nga physical nga nag-expand sa iya ang kingdom, but also the Lord nagamit siya sa mga online platform nato, mga social media platform to share the good news and the love of Jesus sa matag usa. So if you are first timer karon na mention ka karon sa imong mga friends sa Facebook, no, I would like you to know that you are welcome here. Come on church, pwede bang i-welcome nato ang matag usa online? Pwede bang i-welcome nato sila? Just typing at the comment section, good morning, igsuon, welcome ka diri. Wow, praise God, no? So let us not forget to engage in our social media platform. We challenge each and everyone to please share this live video 10 times. Tag spontaneously ang mga tao nga pwede nimong matag, and let us spread the good news to each and everyone. Kasi kabalo ta karon no nga grabe kaayo ka-evil na ang days as the end times is coming. So that's why we need to engage in every platform na gi-allow ni Lord sa ato to have an opportunity to share the love of Jesus. Amen. Praise God. So I can see a lot of people na are ready to receive the word of the Lord and to engage in the worship. No, pwede bang manindog tang tanan? Come on, manindog ta igsoon sa matag area kung asa mo karon, and let us pray to the Lord. Let us be hunger to the Lord. Come on, idungo ang imong ulo as we humble down unto the presence of Jesus. Heavenly Father, O God, salamat Lord sa imong presence. And we believe, O God,
that apart from you, we are nothing. We give you praise, Holy Spirit. You continue to work in our lives as we submit to you, Lord God. Lord, give us a heart that is joyfully welcoming, worshiping you in this moment, oh God. Thank you, Lord, for the opportunity. And we give you praise. And Lord, salamat Ginoo sa kasing-kasing sa matag usa, Lord, nga hunger pa nga mo receive diha kanimo, oh God. Thank you, Lord. We give you praise. We honor you. Thank you for the power of your blood that is covering us today as we worship you this morning. In Jesus' mighty name we declare, we pray. Amen and amen. Come on, let us be joyful in the presence of the Lord. Pwede bang ipakpak nimo imong mga kamotigson? Kung mapasalamaton ka sa Ginoo, ipakpak imong kamot. Come on, sing it out. This is the day you've made, so I'll rejoice and be glad in you. Come on, sing it out. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I stand here in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise, 'cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I stand here in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless his name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Come on, I've got the joy. Come on, let us celebrate. Let the joy of the Lord overflow. Rise up, come on, church, like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river overflowing.
joy of the Lord is my strength. Come on, declare. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say. Oh, my soul, bless His name. Come on, declare. Within me, say. Oh, my soul, bless His name. All that is. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, you are my strength. You are more than a feeling. Oh, the joy of the Lord is my strength. Bless you, Lord. Bless you, Lord, for the joy in our heart. I'll praise you. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Come on, declare. It's the joy of the Lord. Simalay. I've got a joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Got a joy, I've got a joy, I've got a joy. Come on, by faith. Declare it by faith. It's the joy of the Lord. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Yes, Lord, we are joyful, oh God. Oh, the joy of the Lord is our strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, give God a mighty clap of praise. For the joy of the Lord is our strength. You are our strength. The joy from the Lord is our strength. Oh God, we bow down unto your presence, Ginoo. Come on. Daiga si Lord. Pasalamati si Lord sa iyang gibuhat sa imo ang kinabuhi this year. Come on, cry out diya sa Ginoo. Oh, thank you, Jesus. Come on, begin to worship our King. Be grateful to the Lord. Sing a song of gratefulness. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Ikaw ang Diyos, Diyos kang agamhanan. Yes, this we declare, O God. Ikaw ang nagbuhat ng ining kalibutan. Imong nakita, tinguhal ko. Ikaw ang pangandoy, ikaw lang o Ginoo. Sing kining kinabuhi, kining kinabuhi, akong igatugyan. Ikaw ang Ginoo, kanunay masaligan. Malaya ang bulak, mahanaw ka na.
apani mong pulong, way kinutuban. Magalaong kanimo, pagakuptan ng pulong mo. Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako, way pag-usab, way pag-usab. Kahapon karon sa way katapusan, Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako, way pag-usab, way pag-usab. Gahapon karon sa way katapusan. Ning kinabuhi akong igatugyan. Come on, surrender to the Lord. Ikaw ang Ginoo, kanunay masaligan. Malaya ang bulak, mahanang tanan. Apa ng imong pulong, apa ni mong pulong, way kinutuban. Magalaong kanimo. Come on, church, declare. Pagakuptan, pagakuptan ng pulong mo. Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako, way pag-usab, way pag-usab. Kahapon karon sa way katapusan, Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako, way pag-usab, way pag-usab. Kahapon karon sa way katapusan. Amon itasin mo kamo. Magalaong kanimo, pagakuptan ng pulong mo. Sing magalaong, magalaong kanimo, pagakuptan ng pulong mo. Come on, declare it, church. Magalaong kanimo, pagakuptan ng pulong mo. Sing magalaong, magalaong kanimo, pagakuptan ng pulong mo. Magalaong kanimo, pagakuptan ng pulong mo. Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako, way pag-usab, way pag-usab.
Gahapon karon sa way katapusan, Dios kang may saad kanako. Dios kang may saad kanako, way pag-usab, way pag-usab. Gahapon karon sa way katapusan, Dios kang may saad kanako. Dios kang may saad kanako, way pag-usab, way pag-usab. Gahapon karon sa way katapusan, gahapon karon sa way katapusan. Come on, church. Karon sa way katapusan. Oh, Ginoo. O Diyos, Ikaw ang may saad kanamo. Simbahon ka. Come on, let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, nga gitagaan minimo, Lord, og opportunity nga makasimba diha kanimo. Tungod kay takos ka ug angayan ka nga simbahon, O Dios. Salamat, Lord, sa kinabuhi sa matag usa. Lord, among gideclare Ginoo nga the joy of the Lord is our strength. Mo nay usa sa imong mga saad sa amo ang kinabuhi. So today, we allow you, dear Holy Spirit, to continue, Lord, to teach us with your word so that, Lord, amo ang ma-apply sa among kinabuhi. Thank you, Lord. We honor you. We give you praise. All glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God! Pakpakisang Ginoo, be. Praise Jesus. So before ka mo lingkod, igsuon, pwede ba nga, imo sang itap ang shoulder diha sa imong tapad, left and right, ing na nga, are you ready? Praise God! So I believe nga ready na ang tanan. Sige, mga panglingkod na ta diha sa presensya sa Ginoo. And I know nga ang matag usa, no, na anatay lifestyle ba nga, to always have our 3 B's. Our notebook, or atong book note, atong ballpen, and our Bible. The 3 B's nga atong always nga ginadala para ma-receive ginato totally ang word of the Lord, and always siya magpabilin sa ato ang kinabuhi. Sa diha nga ato ang isulat sa ato ang mga notebook. Amen! So dalay ko ng Diyos nga, indeed, kini nga culture dirita ginapag-grow ni Lord, and we praise the Lord ani nga kultura nga iya ang establish sa ato ang pamilya. So let us welcome ang atong man of God nga padayon na ginagamit ni Lord para kita motubo. And I know nga excited na mo nga mo-apply sa word ni Lord nga iyang ihatag this morning. Let us welcome our man of God once again, Pastor Rafi Kabusog. Pwede bang pakpakan na to si Lord sa iyaang kinabuhi igsoon? Amen. Amen. Praise God. Atong palagpakan ng Ginoo once again. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. God has been so good to us. Itong mga kinabuhi. Diyos siya sa mga saad. Ang Diyos nagbuhat og mga saad para kanimo o para kanako. Dalay ko ng Ginoo. I believe this morning, we're excited nga mo dawat sa Word of God. Ako po nagtuo ang Ginoo makigistorya sa ato karon mga igsoon. The Lord prepared something for us this morning. And I believe andam na ka mo dawat sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Let us open our Bible this morning in Matthew 19 verse 26. Unang pulong sa Ginoo. Jesus looked at them intently and said, "Humanly speaking, it is impossible, but with God, everything is possible." Amen. Itong topic karon is all about the God of great things. The God of great things. Amen. Magampo ta. Lord, we thank you, Father God, in the name of Jesus.
Ikaw ang Diyos. Diyos sa mga dagko nga mga butang. Hallelujah. Lord, kaniadto karon ug sa umaabot. In the past, in the present, and in the future. You are the God of great things. Salamat, Lord. Ikaw magapanalangin sa mga pulong nimo karong buntag. Bless your people, Lord. We open our hearts and mind today. Salamat, Holy Spirit, sa imong gahom. Ikaw mag-auban ka namo. In Jesus' name, amen, amen. The God of great things. Ito yung mga pangutana. Nabay dili mahimo ang Diyos? Nabay dili siya kaya niya mabuhat? Ingon ng Bible, klaro kayo ng ingon, Mateo 19:26. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible ang tanan. It means walay imposible. Walay lisod para sa Ginoo. Amen ba, no? Walay imposible basta motuo ka. Amen. Jesus declared, no? Again, gikan sa baba ni Ginoong Hesus. Nagaingon gid siya, humanly speaking, tawhanong pagkaistorya, it is impossible. Pero with God, all things are possible. Grabe, no? Makita ni mo, giklaro ni Ginoong Hesus, i-clarify niya. Nga tungod og sa Dios, kung kauban nimo ang Dios, wala imposible. Mahimo sa Dios ang tanan. Sa tao, lisod kayo, no? Sa tuwa lang, natay limitation. Pero sa Dios, He is the God of no limits. The God can do anything, everything, no? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kaya wala imposible. Gani ingon si Jesus Christ in the book of John 14, sugod sa verse 12, then taman sa verse 14. I tell you the truth, anyone who believes in me, ingon siya, ang tanan nga nagtuon ako will do the same works I have done. Buhaton ang mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Even greater works because I am going to be with the Father. Ingon sa Ginoong Hesus, kay ni muadto man ako sa akong amahan, mas dagko pa gyud, greater things pa ang buhaton nako. Verse 13, you can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, I will do it. Grabe kayo ang Ginoo, no? Ingon siya, sigod sa iyong pangayon, pinagis akong pangalan, buhaton ako na. Sa Ginoo, para sa iyang himaya, for the glory of His name, kaya buhaton tanan sa Ginoo. Amen. Iklaro gid kayo, ingon ng Word of God. Hallelujah. Bisaya, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga ang naggatuo kanako, magbuhat usab sa akong gibuhat, ug mas labaw pagayod ang iyang buhaton, tungod kay mobalik na ako sa amahan. Meaning na kay back up. Somebody, na kay backer sa langit. Ingon si Jesus, nagpasalig siya. I will do it because I'm going to my Father in heaven. Siya atong backer. Ingon siya, wala imposible, wala limitation. Great things will come. Great things will be done in His name. Verse 13, buhaton ko ang bisan unsa nga inyong pangayoon kanako, aron mapasidunggan ng amahan, pinaagi kanako nga iyang anak. Bisan unsa ang imong hangyoon kanako, pinaagi sa akong ngalan, buhaton ko kini. Wow. Meaning to say, possible, pwede, available ang dagko nga mga butang. Kaya itong topic karong buntag, the God of great things. Meaning to say, ang Diyos sa mga dagko nga mga butang. Amen. Ha? The God of great things. Makaingon siguro ka, posible pa na, pastor, nga I am just an ordinary man. Ordinaryo ramang ko kapag katao, eh. Wala man siguro kayo mabuhat, namatay, raman siguro ko nga inadi lang ko. You know, samtang buhi pa ka, I'm telling you, napay pag-asa, napay paglaom. Amen. Napay paglaom, napay buhaton ng Ginoo sa imong kinabuhi. Ingni matapad nimo,
Samtang buhi pa ta, naapay buhaton ng Ginoo sa atong kinabuhi. Amen, no? Walay makapugong sa buhaton sa Ginoo. Kay sa Bible, kung atong basahon ang pulong sa Ginoo ang Biblia, okay, today sa atong mga devotional na amanta sa Proverbs, no? And kung ato nang basahon next year, we're excited, no? Magsugod sa January, mubalik ta sa Old Testament, Genesis, and atong mga discovered from the beginning. Because ang word nga Genesis, ang Bisaya na sa sinugdanan, ang sinugdanan, in the beginning gina siya. So atong ma-discover diha, nagsugod, gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat sa Dios ang mga tao, and how God moves in the life of those people that God created. Amen. Kaya today, no, posible ba sa Bible, daghan kay mga stories na si Abraham, na si Joseph, na si King David, di ba? Na si Joshua, mga tao nga gigamit sa Ginoo, na si Gideon, so many people nga gamit sa Ginoo. And think about this, nanonag maayo. They are just an ordinary people. Pero grabe, great things gibuhat sa Ginoo. Amen, ha? Grabe ang mga milagro. Mga dagko nga mga butang is beyond our comprehension. Meaning to say, labaw pa gyud sa atong mahunaw na, imposible bigid kayo ni. The story of David, Goliath. Di ba? Si Goliath, 9-footers. Yun kayang height? 9 feet. David, gamay kayo. 5 lang. Think about that, no? Ingon ng Bible, he was just a boy. Paringon si David, Goliath, ni ade ka nako tungod sa imo ang espada, tungod sa imo ang mga armor, sa imong taming. But ingon si David, but I come against you, Goliath, in the name of the Lord, the maker of heaven and earth, karong adlaw, itugyan ka sa Ginoo sa akong mga kamot. Dabi ka isog si David. Kayang kaisugikan sa Ginoo. To make the long story short, pag-away nila, espada, kang Goliath, kay si Goliath, di basta-basta mapon, champion sa war. Warrior, champion in battle. Si David, just a shepherd boy, sunan ka, magbalantay ng karnero. Wala pa siya, gubat nga napilan. Pero, sayang magbantay sa mga karnero. Ingon ang 1 Samuel, basa niyo muna. Chapter 15, basahin niyo muna. Diha, na mo atake nga mga layon, mga lobo, mo atake sa karnero. Patyo ni David ang layon, patyo ni David ang lobo, patyo ni David ang oso, bear, nga mukaon sa iya ang mga karnero, ablihan bakba, bungkago ng bakba, bungkago ng lawas. Wow! Pag-atubang ni Goliath, andam si Goliath, dagan siguro atake espada. David atras gamay. Kuha taon sa yang tirador. Simple na kahit taon. Just a sling and a stone. Sunan ka, tirador o batura. Pag-action gini Goliath, anak! David pod, tirador, no? Pong! Igo ang agtang darigi sintro. Forehead. Tumba si Goliath. Kuhaon ng espada. Ang espada ni Goliath, mo yun ay, giputo lang ulo pa. Puto lang liog. Magunaw na ka, Lord. Grabe, no? David was just a boy. Gabantay ng karniro. Now, grabe. Milagro. Great things happen. Yung tama din mo, grabe, no? Maulagi na, grabe, basta kauban ni mo, Ginoo. Amen. Wala imposible sa Ginoo. He is the God of no limits. Amen ba? Wala limitation. Kaya leader ka, disciple ka, naminaw ka, first time naman naminaw ka ron. Surrender imong life sa Ginoo, sa ligi ang Ginoo. Utsa ka, lisod, sinan ka, yung katubang Goliath, lisod pa to sa, life and death to ba? Nabig mauna si David, patay si David, kasi champion si Goliath eh. Are you listening? Champion si Goliath. Ang problema, ang iyang kontra, si David, ang kauban ng Diyos, nga tagiya sa kinabuhi, patay.
With God, all things are possible. Amen! I'm telling you, no, today. Bisag unsa pa nakarisod, it seems like mura Goliath. Literal man to nga Goliath yun, 9 footers good. Maybe in our time today na kay mga struggle. Mura po Goliath ba? Dili kay literal nga physical yun, pero spiritual. Nagapugong, nag-atake sa imua, na mga temptation, na mga kalisod, financially, spiritually, physically, no, mura kag kapoy kay ka. But I'm telling you, it's time to believe. It's time to trust in the Lord. Saligi ang Ginoo. Usahay mga igsuonan, usahay. Wala ta nag-spend time sa Ginoo. Karon makabalo ka si David. Sada nagbantay sa karniro bay ga worship sa Ginoo. Ga harp, ga lyre, ga harp siya. Worship sa Ginoo. Isimba ng Ginoo sa bukid. Simba ng Ginoo. Try to imagine that. Grabe ka in love si David sa Ginoo. Kaya bisag kinsa pa ng Goliath, kinsa pa ng leon, unsa pa ng mga oso, unsa pa ng mga lobo diya. Pag si David mo liyok, kaya ang Dios nag-uban kaniya tagaan sa extra nga strength, extra nga kusog. Mapili nagkalit ang mga muatake niya. Ngano man ang sikreto bay grabe mo worship, grabe mo simba, mo kanta. Ayaw lagi na basta-basta pagkanta lagi. Ayaw na basta-basta mga magdahi ka sa Ginoo, magkatawa. Ayaw basta-basta na. David bay worship sa Ginoo. Hello, nabi ikaw kay spend time kay Lord. Saan ka man na? Goliath, pili na daan. Bilar pa lang, knock-out na ka. Bilar na kayo na. Diba? Wala na ta diha. Pili ta diha mga igsuon. Wa kay spend time ni Lord, wa agad, wa kay ampo. Diba? Delikado. But I pray nga ikaw mainampuon ka. Amen. Ha? Dapat mahuman ni nga tuig. Sa dili pa ni mahuman, unya kadlawon magampo na ka sa Ginoo. Lord God, hallelujah. Salamat Ginoo ikaw kung kusog Lord. Hallelujah. Ana ba? Amen ba? Psalms 119 verse 164. Ingon na. 7 times a day I praise you for your righteous law. Ingon si David, 7 times. Yun ka na. Kada itong pagkanta sa Ginoo, binasaya in English. Pero imong heart, ga-honor sa Ginoo, ga-worship ka sa Ginoo. Kitaan sa Ginoo imong kasing-kasing. Yabag siguro ang tingog. At least imong kasing-kasing dili yabag. Amen. Nakitaan sa Ginoo. Kaya, bakit say convinced me nga, the God that we serve, ang Diyos nga milagroso, Diyos nga gamhanan, Diyos siya sa mga dagko nga mga butang. Bakit say mo tuo, be? Amen. Taas ka mo. Di ba? Itong palagpakan ng Ginoo. We need to believe. Atong tuuhan na. Pwede na buhaton sa Ginoo. Di ba? I declare no sa una, ako po, testimony ko. Kitsa man ko maulawon. Di ka balo magwali. Di ka balo makikistorya og mga tao. Maulawon kay ko may igsunan. So tanan nga mga igsuon, maulawon di ko ba? Nigsimba na mo sa una, magagingkod ko sa pinakalikod kay mahadlok ko sa tubangan. Na pastor minong hinuon ko, di ba? Amen. Glory to God, the God of miracles. Amen ba? So, inana ang Ginoo. Inem tapad, ang Diyos sa itong ialagaran, Diyos sa mga dagko nga mga butang. The God of great things. Kung nahitabo ni kang David, pwede mahitabo si mong kinabuhi. Tabangan ta sa Ginoo. Kaya na to bildihon ang mga higanti sa itong kinabuhi. Mga giants nga mga problema, mga giants nga mga pagsulay, mga giants nga mga temptation, mga giants nga mga kinhanglan, mga giants nga mga kahadlok, uban ang Ginoo. Worship God, serve God, praise the Lord, simbaha, alagari ang Ginoo. Tabangan ka sa Ginoo.
God will do great things in your life. Itong palakpakan ng Diyos. Ayaw gid basta-basta ha. Si David nagsugod, bata pa lang. Grabe na mo kanta. Grabe na mo alagad. Grabe na mo worship. Grabe mo tahod sa pulong sa Diyos. Bata pa lang si David, igsoon, gitudluan sa iyang papa. Grabe ang pagtahod saya sa pulong sa Ginoo. Grabe mo respeto sa pagsimba. No wonder, kinsa pa kang gulayata ka, pilihon ka ni David nga naman. Ang Diyos, mga naghatag kusog, pildi. Basahan ninyo na. 1 Samuel, chapter 15, chapter 16, chapter 17, tanawan niyo mo, grabe na. Hallelujah. Amen ba? Praise God. Ang pangutana karon, unsaon nga ang Diyos makabuhat sa mga dagko nga butang sa imong kinabuhi? How God can do great things in your life. Number 1, ilista. You need to have great faith. Kailangan na kay dako nga pagtuo. You need to have great faith. Ang dako nga pagtuo, of course, magsugod na sa gamay. Ato nang klarohon. Mag-start sa gamay. Sige lang. Diba? Nagsugod ka sa seal group, nagsugod ka sa mga lesson, nagsugod ka sa human sa encounter, hangtod karon naka sa pag-process karon to become a leader. It's okay. Part na sa process. Nagsugod ka pagto sa Ginoo, ang Ginoo kung manuluwas, gamhanan siya, gibago ko niya. But God can do so much more if you believe. Kumuto lang ka. Mag-start, atong example today is si Abraham. Genesis chapter 12. Open your Bible. Genesis chapter 12. Abraham, makitaan ni mo, grabe po ni ba? Grabe po ang gibuhat sa Ginoo sa iyang life. Pero nag-start lang og pagtuo. The problem nga nakang Abraham, wala siya anak. 75 na yung edad. Iyang asawa, 65. 10 years ang ilanggap, si Sarai. Before na mo siyang Abraham, ang pangalan niya Abram. Before na mong Sarah, pangalan Sarai. So si Abraham o si Sarah. Pero before sila, wala pa nila na-encounter ang Ginoo, wala pa sila gitawag sa Dios sa pangalan nila, Abram o Sarai. Genesis 12, verse 1. Unya, mingon ang Ginoo kang Abram, biyae ang imong nasod, ang imong mga kaparentihan, o ang panimalay sa imong amahan, o adto sa dapit nga ipakita ko kanimo. Grabe ka, amazing ba? Tiwag ningon lang, Abraham, biyahe mong nasod. Kitsa ka ni ba? Pero sa Abraham, lahi ni nga tingog no? Nagpaila-ila Ginoo niya, verse 2. Himuon ko ang imo mga kaliwat nga usa ka bantugan nga nasod. Panalanginan ko ikaw og mahimong bantugan ng imong ngalan. Pinaagi kanimo. Dagan ang makadawat sa panalangin. Ingon sa Ginoo, himuon ti kang bantungan, dili famous kasama sa kalibutan ha. Meaning to say, in God's kingdom o sa tibuok katauhan no sa kalibutan, mailan nga si Abraham musika tungod sa Ginoo. Inana siya ang context. Giunsa sa Dios paggamit kang Abraham, giunsa sa Dios pag-uban kang Abraham, giunsa mga milagro ang mga saad gimatuman sa life ni Abraham, mahimoong great. Ang pangalan ni Abraham mailan. Today atong mailan si Abraham. The moment you read the Bible, basahon nimo ang Bible. Pangalan ni Abraham gabalik-balik gina siya. Kay mo na saad sa Ginoo saya. Nahitabo, even now, ako, sa nga tuig karon, 2025, still today, we are talking about Abraham. So, palakpakan ng Ginoo, nahitabo yun sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Makita mo, no, unsa ka importante. Daghang mga makadawat sa panalangin, tungod nimo. Verse 3, panalanginan ko ang nagapanalangin kanimo. Apan tungluhon ko ang nagatunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanang katawan sa kalibutan. Busa, batrawang verse 4. Busa mibiya si Abram sa Haran
og miadto sa Kanaan. Sumala sa gingon sa Ginoo kaniya, nag-edad niadto si Abraham og 75 ka tuig. Miuban kaniya ang iyang pagumangkon nga si Lot, gidala usab niya ang iyang asawa nga si Sarai ug ang tanan nilang mga kabtangan ug mga sulugoon nga nagtigom nila sa Haran. Grabe kayo, no? Ingon ang Bible. Busa, mibiya si Abraham directly. Immediately, nilakaw si Abraham, nagtuo, nisunod sa igingon sa Ginoo. Pag nakay pagtuo sa Ginoo, pag nakay madawat nga sugo sa Ginoo, immediately, buhata gina, ay paglangan-langan. Abraham nagtuo sa Ginoo. What happened next? Verse 6. Pag-abot nila sa Kanaan, mipadayon sila hangtod nga nakaabot sila sa dagkong kausunan kagibiyaan niya. Gibiyaan niya ang pamilya, yang nasod, yang barangay, yang city, kay muadto lang siya. Wala pa niya nakita ang Kanaan. Grabe nga pagtuno. Wala pa niya nakita physical. Sa ato karon, high-tech naman ni. Google lang nimo, YouTube lang nimo, research lifetime, kita dito, di ba? Butangan lang nimo green screen, naatod ka diri sa El Salvador, alubihid. Ang background, Singapore na. High-tech punta karon. Sa una sa ila, wa pa nakita ningon si Lord. Amo na akong ihatag nimo Kanaan. Lord, way kang pangutana. Abraham, believe, walk, obey the Lord. Very simple. Nagtuo sa Ginoo. Buhaton na ako ni ano man, Ginoo man nagingon. Ay importante no, dito sa pangutana ba? Ano man ni pastor? Para asa man unsa man ayaw ang atong trabaho. Have faith, believe, obey. Simple lang. Ala sa pangutana niya. No? Importante itong gitulo, word of God. Ang gitulo, pulong sa Ginoo. Ang nadungog ni Abraham, tingog sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Nga tugura pa may libro. Yahay ta karon kada na libro, Bible. Sa ila, voice yun. Kung si Abraham, Lord, tuo ko, Lord. May biya siya diritso. Ang tao na nga nagtuo sa Ginoo, no? Simple kayo siya musunod. Paspas kayo siya musunod. Grabe kayo siya muube. Amen. Di ba? Igna yung tapan, murag ikaw to. Paspas di ka muube. Amen ba? Ina siya. Ikaw tapay karon ba? Paspas di ka muube. Amen. Hallelujah. No? Paspas di ka musunod. Sa mga sugo sa Diyos. Amen. Ina na. Abraham, paspas kayo. May biya. Travel din siya. Sunod ka, mag-travel pag yun. Kaya no, lipay kita no. Magtapok ta once a month, mag-travel kagayan, muani sa El Salvador, alubihid, muani sa El Salvador, travel ba. Si Abraham ba gibuhat niya na wala pay sakyanan, yahay ta karon ba napay bus, aircon pa. Abraham desierto. Init kayo bay. Hallelujah. Wala aircon. Desierto pa. Pero grabe no. Doon nag-travel siya igsoon. Kay gisugo man sa Ginoo. Kaya ikaw kung nag-travel ka, 'di ba? Mantay mo, yahay ka ng motor, sakyanan, yahay kita. Na jeep, masakyan. Amen. Abraham, yung sakyan donkey. 'Di ba? Donkey or camel available naman sa una. Nay kabayo paliton nimo. Simple lang kayo, 'di ba? Si Abraham na si mga hayop nga binuhi. Oo. Tingon ang pulong sa Ginoo. Unya, verse 7, nagpakita ang Ginoo kang Abraham, miingon kaniya, ihatag ko sa imong kaliwat kining yuta. Busa, nagbuhat si Abraham og halaran, alang sa Ginoo. Nga, may pakita kaniya, gabi si Abraham, no? Botsag altar, Lord. So, miningan ng altar, imo ang, that is a place, no? Nga nag-communicate ang Ginoo sa imo. Bigli siya ingon nga unsa may butang dia. Kuan lang. Asa makagaampo, asa makagadevosyonal dito. Mo na imong altar. That is holy, Lord. Hallelujah. Abraham bay grabe mag-communicate. Grabe mo ampo. Communication.
Every time si Lord makigstorya, buhatag altar niya. Lord, hallelujah, ikaw ang nagpadayag. Dili bisag kinsa ni ha, ang Ginoo ni, listen, it is the Lord. Dili din bisag kinsa-kinsa ni nga maunsa pa. Ang Ginoo ni nakigstorya niya. Gikan dito, mibalin sila sa kabungturan, sunod ka mo ito pagbukid. Sila kang bahin sa Bitel, o dito, nagapatindog sila og tulda, sa tunga-tunga sa Bitel og ay, ang Bitel ana sa kasadpan, og ang ay sa sidlakan, nagbuhat usab dito si Abraham og halaran. Bisag asa, og misimba sa Ginoo. Mo lagi na importante. Wala madugay, na usab, namalhin na usab sila. Nagpadayon sila sa paglakaw. Sunod ka na. Travel lang, Abraham, kabalo, ginani. Because sa iyang pagtuo sa Ginoo. Bisag unsang ingon sa Ginoo, instruction, direction, mulakaw siya. Pero sa iyang paglakaw, magsimba sa Ginoo. Buwat sa altar, halaran, magsimba sa Ginoo. Kaya kana imong balay ba, diha ka magampo. Diha ka magsimbalay, Lord. Hallelujah. Dili pwede itong balay na punog mga pamalikas, na punog. Luoy kito mga panimalay, no? Punog away, punog mga pagdumot. Hallelujah. Kaya mo ni nagsimbalay, tanga naman, para atong i-welcome ang Ginoo, Lord. I-welcome ka na mo. Ikaw man ang tagi sa pamilya, Lord. Ikaw man ang tagian nga panimalay. Lord God, sibahon ka na mo. Sa tusay mga igsoon, realidad karon, Lord, kay mga balay ba? Mga bata, mga tao, manggawas sa balay nga naman, kubot kayo. Kaya, this is the word of God. No? Nasulat po niya sa Acts chapter 2. Ang katahuan sa Ginoo. Verse 42. Magtapok sa mga balay-balay lang. Ano naman, atong i-welcome ang Ginoo, atong ipasulo yung presensya, yung mga pulong, atong paminawan. Ito palakpakan ng Ginoo sa mga nag-open sila mga balay nga di ito nagsimba. Ito palakpakan ng Diyos. Amen. Glory to God. Salamat sa inyo magkasing-kasing. Ha? Hallelujah. Dalaygo ng Ginoo. Sa Abraham, grabe pagtuo ba? Chapter 15. Ato nga lang ikuha na taas pa kayo nga story, pero atong ikuha sa let us go sa next nga chapter nga. Ingon siya, Lord, wa mo ko'y anak, Lord. Dagko kayo mga saad, pero wala ko'y anak, Lord. Sawa man ako. Chapter 15, verse 1, so good. Human ni adto nakigsulti ang Ginoo kang Abraham. Pinaagi sa usa ka pananawon, miingon si Abraham, ayaw kahadlok tungod kay panalipdan ko ikaw o hatagan og dagko nga ganti. Ingon si Lord, Abraham ay nagkahadlok. Kalma lang, relax lang ka diya. Nakakay great reward. Ingon si Lord, Abraham, ako pa lang sa imong life, sapat na ko. I am your great reward. Nga naman, ang Diyos mo ay muhatag, ang Diyos mo ay nagsaad, ang Diyos may mutuman, mahitabo na si imong kinabuhi. Ingon si Lord, ako imong kinahanglan, ako una, I am your great reward. Sapat na ko sa imong kinabuhi. Ang pag-alagad sa Ginoo migsunan dili kay nangandoy ka sa mga unsa pa na mga butang-butang diya. Unsa pa na nga mga pangandoy. Ang pag-serve ni Lord dili ato ang ambition ang matuman. Unsa ang matuman? Ang God's vision. Ang purpose ni Lord ang matuman sa imong life. Kanang ang Ginoo gid ba siya gid ang reason nganong naata. Of course, digamit na Ginoong pastor, pastora, mga leaders, atong mga kaila, atong mga silingan, nigagaw para makabalik ta sa Ginoo. Para kita po natay personal, direct nga relasyon sa Ginoo. Kaya ikaw gid makigrelasyon ka sa Ginoo, magampo gid, magsimba gid. Usay siguro sa uban, magsimba, ayaw ra pagsimbalay, ayaw ra pag Sunday celebration, ayaw. Wala na challenge, magampo gid ta, magdevotional ta ka naman. Maminaw gid ta. Amen. Makagasto man kita sa unag bisag unsa mga lahi mga daotan atong kabinuhatan, how much more today na ka sa Ginoo. Lord God, hallelujah. Ingon si Lord, Abraham, I am your great reward. Sapat naman ko sa imo. I mean, gabi no, nagpaila-ila gid ang Dios kang Abraham. Verse 2, apan si Abraham ingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak. Mo na ni.
Ingon si Abraham nga, Lord, wa mo ko'y anak, Lord. Dagko ra ba kay mga saad niyo? Sao man ako. Apan si Abraham mingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak. Busaon-saon ko man kanang ganti. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco. Kay wala mo man ako hatagig anak. Ang makapanunod sa akong kabtangan mao ang usa sa akong mga ulipon. Ingon si Abraham, Lord, ang makapasunod sa akong ang makadawat sa akong mga kabutangan kaniya ko ang sulugon sa Eliezer. Diba? Unsa ingon sa Ginoo? Verse 4. Unya nadungog niya ang Ginoo miingon kaniya pag-usab. Kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabutangan kundi ang imong gayong anak. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas og ingnan tan-awa ang langit og ipha ang mga bituon kon makaihap ka ba makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaga ni ana. Sunan ka? Ingon ng Ginoo, ikaw bali be ay pag-imot-imot di abay gawas kay nakoy patanaw nimo. Amen. No? Say no, Lord, kami kay may panguban Lord. Ako wala gyud. Ingon si Lord, gawas diha ba nakoy ipakita nimo. Amen. Say bitay diyan man no. Asa namang ako Lord? No. Ginoo ko. Ang uban, grabe na, Lord. I-bless niya. Ako di ay, no? Nasa na yung uban, no? Asa man, Lord? Ingon si Lord, ay pag-imot niya. Di ko kaya mag-imot-imot ka. Alibi, gawas, be. Tanawang langit. Amen. Inamta pa rin mo, ayaw pag-imot lagi ba? Di ka na, Hanso na mag-imot-imot. Pagtuogin niya to. Pagawas sa Ginoo si Abraham, tanawang langit, Bram. Ihapa daw mga bituon, Bram. Pagkan ka iba, di maihap nung maihap ni mo na, inana kong mahatag sa imo ba? Hallelujah. The God of great things. Amen ba? Napay buhaton si Lord karon nga bulan. Next year, we're excited sa buhaton sa Ginoo. Amen! Mituo si Abraham sa Ginoo og tungod niini. Giisip siyang matarong sa Ginoo. Verse 7. Unya ang Ginoo mingon kaniya, ako ang Ginoo nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Chaldia aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abraham mingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako ana kini. Ang Ginoo mitubag, dadi ako dating baka nga bayi og kanding nga bayi og karnirong laki katulo ka tuig ang kagulangon ug matag usa niini pagdala usab og tukmo nga usa ka salampati. Busa gidala kani ni Abraham, maghalad gyud do nagihalad. Nanigurado mong si Abraham. Ingon si Lord, sige, paghalad ani dala ni. Og lapo kay angay nga ihalad para kay Lord, buhata na. Do it for the glory of God. God is talking about the promise niya, ang saad niya, nga buhaton niya ka Abraham. So, bisag na pa mga saad ang Diyos nato, usay kay required sa Ginoo. Dili kay require nga grabe gyud no, kundi tungod sa ato ang relasyon sa Ginoo ba. Natay buhaton nga paghalad sa Dios. Una-una atong life, next unsa man atong mahatag para sa Ginoo. Amen. So that's part of worship. Pagsimba sa Ginoo. So again si Abraham nituo gid sa Ginoo. As kini nga journey. Chapter 21, nakaanak kiti si Abraham, si Sarah, no? So sila magtiayon. Verse 1. Genesis 21, verse 1. Ipanalanginan sa Ginoo si Sarah sumala sa iyang gisaad. Nagsabak siya og nanganak og batang lalaki sa diyang tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios. Sa adlaw, meaning sa right time. Specific time. God's time frame. Sa time sa Ginoo nga yang gingon, dili sa atong kaugalingon kay asa naman Lord, asa man dili na ay right time magiandam si Lord sa imua, sa atong tanan, sa kuha sa atong tanan. Kaya Dios siya nga naisaad nato. Ang pangutana karon, na ba kay nadawat nga saad sa Ginoo sa iyang pulong, basta wa kay basa-basa ha. Problema gini.
Wala basa lagi yung sao man naron. Basta ang saad sa Ginoo sa akong kinabuhi, no? Magpagamit yun. Okay, Lord, pagamit na ako, Lord. Ala. Ako pa yung kapasura Isel, pagamit na sa Ginoo. Pagamit, commit ko sa Ginoo. Ala, simple lang. Diba? Importante nga, dagan ng maluwas, dagan ng makaila sa Ginoo, dagan ng mabago, dagan may mong disciples, dagan may mong leaders, inana lang. Lord, amita lang eh. Ingon sa Lord, gamiton ka, paggamit ka. Diba? Simple lang. Nakabala po na itong ipangayo sa Ginoo. So, muna, great things will come. Dili ka anak, ang edad ni Abraham, 100 yung edad, ahya pa, niabot yung anak na saad sa Ginoo. Abraham was hopeless. Nagunaw siya, wala lagi kalayan. Wala na. The moment nag-start siya tuo, believe, serve sa Ginoo, simba, patay lang. 25 years niabot sa Isaac. God will do great things in your life when you start to believe, when you start to have faith, no? Nakipagtuo sa Ginoo. Tuuhanin mo yung gingon. Kung nagtuo ka sa Ginoo, masunod ka, maubi ka, musimba ka, mga lagad ka, padayon ka hangtod sa hangtod. Sunod ka, 75 ang edad ni Abraham, niabot sa 100. Wala ni give up, wala ni undang, wala nagsisi, wala ni biya sa Ginoo. Nagpadayon until such time nga namatay na lang siya. Wala gid siya ni biya sa Ginoo. Inana dapat di kay wala pa gito sa katuig, grabe na. Grabe na unsa naman ni karon. Ahyo wala na dari. Amen ba? Excited ka na buntag, Lord, na kay buhaton. Lord, na kay saad. You are the God of great things. Remind God every day. Remind Him that He is powerful. Remind God of His promises in your life. Pahinumdumi ang Ginoo. Alagari ang Ginoo. Excited. Dasig mga langan sa Ginoo. Hallelujah. No? Praise God. Number 2, you need to have great obedience. Di lang pwede nga ganitong pagtuo, aya ra sa kalipay, aya ra sa panalangin, aya ra sa blessing dili. Si Abraham, kung basahon nimo to, sugod sa Genesis 12, hangtod sa Genesis 22, makita nimo. Yung mga pagsulay na inagian niya. Karon, una, kailangan ta great faith, ikaduha, great nga obedience. Sa man yung great obedience? Ang great obedience atong makitaan. Niabot ng saad, nanang saad. Nadawat ni Abraham yung anak, chapter 22. Grabe ni ba? Ano ang great obedience pa ni? Genesis 22. Unsay nitabo ikan sa pag-abot sa anak ni Abraham. Verse 1. Sometime later, God tested Abraham's faith. Gisulayan ng pagtuo. You know, pag nakakipagtuo sa ginusulayan gina. Kung tinuod ba ganyan pagtuo nimo? Kung damor nga tinuod, damor nga na ipagsulay. Amen. Damor nga na ipagsulay. Lord, gamiton ko nimo. Lord, bahimo kong leader. Lord, mag-disciple ko. Lord, mag-serve ko nimo. Magpaghamit ko nimo. Sulayan na imo mga pagtuo, imong commitment, sulayan na. Si Abraham, sulayan sa Ginoo. God tested Abraham. Dili temptation ha. Tested, gisulayan. Abraham, God called. Yes, he replied. Grabe si Abraham no, paingon sa Ginoo. Abraham, ingon ni si Abraham, Lord, na ako, I'm here. Here I am. Verse 2. Take your son, your only son. Yes, Isaac, whom you love so much. Ingon si Lord, kanay imong anak ba sa Isaac nga imong love kay nimo? Go to the land of Moriah, adto sa Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. Ingon si Lord nga, oy kanay imong anak ba? Himuan na nga sacrifice nga offering bi? Ihalad na sa ko ay imong anak. Saad sa Ginoo, tagaan ko nag-anak. Ako man pong ihalad din niya. Yeah. Pero wala niabot sa huna-huna o sa kasing-kasing ni Abraham. So, kita makaingon tanong, grabe ba, pagsulay na ko kayo. I mean, now, when you experience great testing,
When you experience great temptation, great trials sa imong life, I'm telling you, kung dagko nga mga pagsulay, kinahanglan na nagpaabot ang Ginoo sa dako nimo nga obedience. Sige buhat ni Abraham. Ingon na Ginoo, dalhan na imong anak, ihalad na sa ako. Love kay nimo na. Mapili ang Ginoo. Kinsa man imong love? Si Isaac or ako nga nagtawag sa imo? Ako nga naisaad sa imong kinabuhi. Ako nga nagpili nimo. Ako nga nag-uban nimo everyday. Ako ang naghatag sa imong gikinahanglan. Asa man ka? Sa Isaac, imong anak, niabot, gisaad na ko, or ako nga tag-iya saad. Asa man ka? Sa panalangin, or tag-iya sa panalangin? Asa man ka? Sa milagro, or sa nagbuhat sa milagro? Asa man ka pili ka? Sa ang mga to, pilion ng mga panalangin, pilion ng mga blessing. Look at what happened. Mingon ng Dios, dad-a sa Isaac, ang bugtong mong anak kay imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moraya, ihalad siya. Pinaagi sa pagsunog kaniya, sa sunugon niyang anak bay. Grabe na. Una, before sunugon, kailangan sa muawas ang dugo, patun sa. Diba? Sunugon din siya. Kay burnt offerings man. Adto sa bukid, dito sa ihalad sa bukid nga itudlo ko kanimo. Verse 3. Busa sayo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisanggunan niya ang iyang asno o gipakuyog niya sa Isaac o ang duhan niya ka ulipon. May padulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Sa ikatulong adlaw, sa layo pa si Abraham, nakita niya ang dapit. Sunan ka. Ingon ng Bible. Sayo sa buntag ni mata si Abraham, excited. Yes, Lord, karon maubay ko. Akong tumbanon ang imong sugo. Obedience yun pa eh. Kita pa to si Abraham, panda, my Lord God, akong iha, akong anak, Lord. 25 years na ba ko nagpaabot, Ginoo ko, unsaon naman ni Lord. Di ko makatulog, bay. No? Ano mo gina, no? Lisod na matulog, boy. Ako ding ihatag sa Ginoo. Sure na gid ka, Lord. Ako ding ihatag sa imo, Diba? Abraham, wala niabot sa yung una-una. Excited siya mo tuman. Excited mo obey si Abraham. Ang gipangita sa Ginoo sa tuwa, excited ka mo obey. Ang great obedience sigsoon. Ano bang pinakahigugma kay nimo nga mga botang? Pinakahigugma kay nimo nga mga nasa mo kasing-kasing karon sa nasa mo heart. Ingon ihatag na. O kung sa pa imong kailangan biyaan. Biyaan ng sala, biyaan ng bisyo, biyahe na para lang mo obey ka sa Ginoo. Great obedience. Kung ako ba? Kung ako samtang nagbasa ko ba, grabe no. Grabe, Lord. Great obedience, Lord. Bye. Kapin pa sa Rahisel, no? Walang-wala agad, may. Walang-wala agad, Lord. Hallelujah. Glory to God, Pagsugod na mo, walang-wala agad. Kabalo mong good mo. Ingon na mi, Lord, unsa man, sugot ka, dear. Ingon ko na, dear. Samahan sugot ka, magpa-engineering ta, mag-start ta. Paggamit ta sa Ginoo. Maistra ba na siya? Ano? Ingon siya, sige, paggamit ta sa Ginoo. Nawala na ba ko yung masaad sa imo nga unsa? Ang Ginoo lang. Paggamit ta sa Ginoo, Wala kapuyan, wala usa-asa, di ba? O bilang sa Ginoo, bahala na. That's why kung pilion mong Ginoo, makita nimo, tama karon. Glory to God, until now, still, agapon, nangalagad sa Ginoo. Na-appeal pa ka, na-appeal lang tanan ka ron, nangalagad sa Ginoo. No, atong palagpakan ng Ginoo. Hallelujah, amen, no? Gibuhat ni Abraham ba, yung gihalang bata. Nangahoy pagod siya. O ba to, di na ko mangahoy. Oy, namay akong bata nga. Ako manihala di ay. Nangahoy si Abraham.
Sa verse 4, katulong nga adlaw, biyahe pa rin siya, no? Sa katulong nga adlaw, nakita niya. Ang dapit, layo pa siya. Layo pa, balik sa color, be. Di gina ako madalang halal, balik sa ko, be. Minta sa layo pa, be. Di ba? Wala gibuhat ni Abraham, oy, nga mo balik, bahalag, layo pa, nakita na to. Ara dito, maganda kong ihalad, no? Wala gyud. Walay pagduduwa si Abraham. Ang great obedience, walay pagduduwa. Pag si Lord mo ingon, buhata na yun. Mo nang great obedience. Kahit anong kapalit, kahit unsay giingon ni Lord, basta kabalo ka para ni kay Lord, basta kabalo ka instruction ni Lord, buhata na, ayaw pagduwa-duwa. Kay ang Dios mo yung nag-ingon, anak, do it! Wala nang duduwa si Abraham, may excited pa kayo sa'yo kay ni mata. Kaya ka ng prayer, nagpakita ng excited ka sa buhato ni Lord. Kadlawon ko, Lord. Hallelujah. Diba? Excited ka sa buhato ni Lord. Ampo ka sa'yo sa buntag. Abraham mo, sa'yo pala sa buntag. Mata na, excited. Verse 5. Unya, giigna niya ang iyang mga ulipon, pabilin ka mo dinhi, uban sa asno. Kami si Isaac, mo adto dito aron pagsimba, o bubalik raon niya kami, nganhi. Sa Isaac, mao'y gipadala ni Abraham sa sugnod. Isaac pag nagdala sugnod bay. Og siya mao'y nagdala sa kutsilyo, dala si Abraham. Og sa kalayo, og mipadayon silang duha. Wala madugay, mingon sa Isaac, tay. Si Abraham bitubag, unsa man anak, mingon sa Isaac, tay. Dadala mataning kahoy tay nga, asa man atong tuon na ni? Asa man atong ihalad ni para kay Lord? Nangutana sa Isaac, ania ang kalayo og sugnod, apan hain man ang ihalad nga nating karniro. Taon sa do. Yung sa isa nga, tay, asa man atong ihalad, tay? Kasing-kasing ko ni Abraham, murag kumot ba? Gabi ko nangutana pagit ka. Ikaw man ang ihalad. Sabi, no? Utana, no? Tana pa ka. Ikaw maihalad. Kalma lang si Abraham. Ito bang ni Abraham? Si Abraham ito bag, anak, ang Dios mao'y muhatag ka natog halad. O bipadayon sila sa paglakaw. Nagtuo lang imot si Abraham, grabe no? Wala lang imot-imot si Abraham, no? Imot si Abraham, nag-declare sa pagtuba, ang Diyos mag-provide. Di kan pag-travel, ni sa pagbukit para maghalad. Grabe nga sacrifice yon. Grabe nga pagtuo. Grabe nga obedience sa Ginoo na. Igdi mo tapad murag ikaw, ha? Grabe imong pagtuo, dako. Grabe imong obedience, dako imong obedience sa Ginoo. So palakpakan ng Ginoo. Igda siya, ikaw ang topic karon. Amen, no? Hallelujah, the God of great things. Amen ba? Excited si Abraham bay. No? Pag-abot, verse 9, pag-abot nila sa dapit, gitudlo kaniya sa Dios. Gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran, basig altar, o ibabaw niini, gibutang niya ang sugnod, gigapos niya ang iyang anak, taon sad, ang anak may gigapos, o gipahilo na sa halaran, ibabaw sa sugnod. Verse 10, o niya, ikuha niya ang kutsilyo, aron patyo na, unta niya sa Isaac. Paminaw, apan mitawag kaniya, gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham, mitubag siya, ani ako? Ayaw, unsa ang bata? Ingon na ang anghel, oh, stop, ayaw! Andam na sa Abraham, ipahalal na mo, tuman ko Lord, maubig ko Lord, ingon na ang anghel, hop, aysa, wait! Pugan sa anghel, aysa Abraham, aysa. Verse 12, ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw ang imong bugtong anak. Sa ingon sa Ginoo, sa ingon sa anghel, gisugo sa Ginoo. Mitan-aw si Abraham og nakita niyang usa ka lalaking karnero kansang sungay nasangit dito sa usa ka sampinit. Ikuha na kini o gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. Grabe, no? Nag-provide ang Ginoo. Nakita na karnero dito, mo gikuha. Verse 14, ginganlan ni Abraham, katong dapita ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karong mga adlaw, nag-ingon ang mga tao, dito sa bukid ang sa Ginoo.
ang Ginoo ang naghatag. Unsa nga bukid nimo nagian ang mga pagsulay? Ang Ginoo magtabang nimo, ang Ginoo magtagbo sa imong kinahanglan. God will provide. Verse 15. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usap kang Abraham. Ningon na pong anghel. Mingon siya ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan. Nga padalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini og wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa kalangitan o sama sa bala sa baybayon. Buntugon sa imong mga kaliwat ang ilang mga kaaway og muhangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila ingon nga akong gipadalanginan ang imong mga kaliwat kay imo mang gituman o gisugo ko kanimo because nag-obey man ka. Abraham, dagan imong kaliwatan. You will conquer cities. Your descendants will conquer their enemies. You will become great and many nations will call you great. And daghang mga nason mo tawag sa Dios tungod kay naitaw nga nag-obey sa Ginoo. Great obedience igsoon. Ay mga pagsulay sa pagtuon nato. Mangutan padayon ka. O padayon magag-obey sa Ginoo. Naigahom ang pag-obey. Great things will come. Ingon si Lord. Di ba ingon ang Bible? Ang kaliwat ni Abraham dagan. Kanang Middle East niya. Grabe kaliwatan ni Abraham. Kita, kaliwatan ni Abraham spiritually. Ingon ang Galatians chapter 3. Basahan niyo mo, verse 9. Verse 6, taman sa 9. Ang mga nagtuo sa Dios karon sama ni Abraham. Ingon ang pulong sa Ginoo. Mga kaliwat ni Abraham spiritually. Kanang nasa Middle East, physically, kaliwat ni Abraham na. Kanang Middle East, Saudi Arabia, Israelites, kanang Israel, kaliwat na, actually. Ang uban, wala lang kay ni dawat ng Jesus Christ, but mo nang gisaad sa Ginoo may tabo gyud. Idaghan ang kaliwatan. Kita ang church spiritually, we are children of Abraham. Kaliwatan ni Abraham. Amen. Kaya ingon ng Bible, sama kadagan sa bituon, sama pod kadagan sa mga balas sa baybayon, inana kadagan ang kaliwat ni Abraham. Natuman ang saad sa Ginoo. Kaya I'm telling you, ang saad sa Dios imong tumanon niya. Mangutan na, dawa kay dako nga pagtuo, dako ba na imong pag-obey sa Ginoo? Ayaw stop, ayaw hunong. Balag unsa ka lisod, labi nga pagsulay. Buhata, sunda, obey the Lord. Tuuhoy ang Ginoo, nasa buhaton sa unahan. Unsa man na klase nga bukid, unsa man na klase nga Goliath, nga giant. Tuuhoy lang sa ligi lang. God can do great things. With God, all things are possible. Kaya buhaton sa Ginoo. Ikatulo ang the last one. You must have commitment and faithfulness to serve God. Unsa man ang commitment? Mga pagsaad nimo sa Ginoo. Imo mga saad sa Ginoo, Lord, moalagad ko, Lord, motuman ko, Lord, inana. Unsa man ang faithfulness? Magpadayon ka, loyal ka, balag unsay mahitabo, magpadayon ka, dili ka mo hawa, dili ka mo undang, dili ka mo give up, dili ka mo surrender sa pag-alagad sa Ginoo. Atong example si Joseph. Si Joseph, no, ato mabasa. Grabe, no, ang life ni Joseph. Genesis 37 verse 5 to 11, nagsugod sa damgo, ang damgo niya, nang luhod niya ang 11 ka stars, apil ang bulan, apil ang adlaw ni luhod niya. Ingon niya ginikanan, ingon niya migsuon. Sa pagtuon nimo Joseph, mulod minimo. Dagko kayang damgo, great kayang mga damgo. Mali lang ang pag-interpret no sa negative lang ba? Negative ang pag-interpret sa yaang family. Pero no, tungod ato nagsilos, nasuko yung mga igsoon. Hapit sa patyon, mabasa na sa Genesis 37, verse 5 to 11. Kamu na lang magbasa ha? Taas-taas naman ni. Na I hope nga basahon na to ni. Dayon, Genesis 39, verse 1 to 23. Kabulo mo no? Gikulata si Joseph. Paguman, gilabay sa atabay, may gani, wala sulod nga tubig. Pagkasunod, gibaligya siya sa mga negosyante, no? Nga mga bandido, nga moadto sa Egypt, ibaligya dito si Joseph. Sunan ka na.
Dako kay saan ang ginusaya, dako kay nga buhaton sino sayang life, pero grabe po diyang naging. Dagko po kaya naging nga mga pagsulay oy. Pag human nagtrabaho sa kang Potiphar, Genesis 39 kani atong basahon. Genesis 39 verse 1 to 23. Ingon ang Bible no, nga si Joseph grabe nag-alagad sa Ginoo, and then Joseph grabe po diyang pag-serve, grabe yung commitment, grabe yung faithfulness, bisan tuod, no? Gibaligya sa maisa mo trabaho. Faithful kay siya. When Joseph was taken to Egypt by the Ismailite traders, he was purchased by the Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was the captain of the guard of Pharaoh, the king of Egypt. Si Potiphar sa ligando sa hari sa Egypt. Grabe kaayo no, masaligan kay si Potiphar. Si Joseph, dito nagtrabaho niya. Gipalit siya ni Potiphar, dito nagtrabaho si Joseph. Verse 2. Apan ang Ginoo naguban kang Joseph, or sa Bisaya, Jose, o nagmauswagon siya. Grabe, nagiubanan sa Ginoo, nagmauswagon siya. Dito siya nagpuyo sa balay sa iyang agalon nga si Potiphar, Ehiptohanon, Egyptian. But suddenly, ang story, si Joseph nabilin sa ilang balay, siya raisa, ang asawa ni Potiphar, gitintal siya, gitintal, everyday nga na may ball, everyday gatintalon si Joseph bay sa asawa ni Potiphar, asawa sa iyang amo. Sige buhat ni Joseph. Atong basahon sa verse 6. Gipial ni Potiphar kang Jose ang tanan wala siya'y laing hunahon-naon. Gawa sa iyang pagkaon. Si Jose, si Joseph, maayog barog, guwapo, nga pagkatao taas si Joseph, maskulado. Okay, unya, guwapo. Oo, guwapo si Joseph. Unya, ingon na, verse 7, wala madugay ang asawa ni Potiphar giabot og kaibog na ibog taon kang Joseph kang Jose. Og miingon siya, magdulog kita. Nagtintal, nanintal ang asawa ni sayang agalon. Ingon, bugnauting og magdulog kita. Verse 8. Apan midumili si Jose mingon, samtang ani ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga niya nining balaya. Managsama kami gahum nining balaya. Og walay bisan unsang dinhi nga gihikaw niya kanako gawas kanimo. Anyang asawa, busa dili ako makaako. Paghimo sa ingon, kada utang buhat o sa pagpakasala batok sa Dios. Grabe ang commitment niya sa Ginoo ba? Gitintal siya, ingon siya, sorry na lang. Gistaban niya. Dili ko, nga naman. Gisaligan ko sa imong bana magatiman sa balay. Pero ikaw, dili ti ka kay hilabtan. Grabe commitment, no? O ingon pag siya, dautan ni, o sala ni at dubangan sa Dios. Grabe, no? Yang commitment sa Dios ba? Yang respeto sa yang amo? Yang commitment sa Ginoo. Grabe ka faithful, no? Unsa ni tabo? Verse 10. Bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potiphar si Jose, aron makihilawas kaniya. Wala gayud man nambaling si Jose. Usdaban yun. Bahala ka. Ma'am, sorry ma'am. Girespeto tika, dili na ko kay baton sa ma'am. Okay, ma'am. Ang Diyos ng tanaw, sala niya tubangan sa Diyos. Dili lang ko ni kaya buhaton. Inana ang commitment. Inana nga faithfulness. Gipasangin lang siya. Apan sa usa ka adlaw ni ana, misulod. Na si Jose, aron pag-atiman sa iyang bulaton, nahiatol kini nga walay laing tao. Verse 12. Kigunitan sa asawa ni Potiphar ang sapot ni Jose mingon, "Tana! Magdalo kita!" Apan, may ipsot, may dagan si Jose sa gawas og nahabilin ang iyang kupo og dito sa kamot sa babae. Kay ang bistiya raman ni Jose ang iyang nagulitan. O nakadaghan man si Jose, nabilin taon niyang kupo. Sagit ang babae. Girit ko, anak. Sagit yun. Taon si Joseph, gipasangin lang, gipriso, gibilanggo siya.
verse 20. Gipadakop niya si Jose o gipabilanggo tipon sa mga binilanggo sa hari. Apan naguban kang Jose ang Ginoo o gikaluyan niya si Jose. Mao nga gitagad siya pag-ayo sa gwardya sa bilangguan. Gitugyan sa gwardya kang Jose ang katungod sa pagdumala. Bisan pa sa bilangguan, naguban ang Ginoo. Walay gibuhat si Jose nga dautan. Walay gibuhat si Joseph. Grabe ang commitment sa Ginoo. Wala siya nawala sa pag-alaga sa Ginoo. Gipriso una, ikulata, gilabas tabay, gibaligya, gipasangilan nga ng rep, gipriso sa pud siya, giprison siya. Wala gyapon sa niundang pagtuo sa Ginoo. Wala gyapon sa niundang pagtuman sa Ginoo. So itabo. Verse 21. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph favorite with the prison warden. Paborito kay si Joseph sa warden. Sa leader sa mga gwardya, paborito si Joseph. God blessed Joseph. And the Lord was with him and caused everything he did to succeed. Kabalo ka, kung faithful ka, grabe mong commitment sa Ginoo, di ka magpakasala. Ubanan ka sa Ginoo, bisag asa ka. Pauswagon ka sa Ginoo, bisag sa imong buhaton. Nga naman, tarong man imong commitment. Faithful man ka. Unsay gibuhat sa Ginoo? Our last verse today, last ito ang mga verses. Genesis 41, sugod sa verse 9. Grabe, no? Gikan sa usa ka bilanggo, nahimo siyang gobernador. Nagdamgo ang hari anang gabi una. Ang damgo sa hari, 7 ka buok nga tambok nga mga baka, naapoy 7 ka buok nga niwang nga mga baka. Ang tambok nga mga baka gikaon sa niwang nga mga baka. Dili makasabot ang mga sulugoon, ang mga magician, ang mga maalamon nga mga sulugoon sa mahari sa Egypt, dili makasabot. Gipatawag nila si Joseph kay si Joseph gitagaan sa Ginoo gift nga siya ang makasabot, makahubad, no? Iya ang ihatag ang right interpretation sa dream sa hari. Ug mao na ang gibuhat ni Joseph sa Genesis 41. Ato na mabasa. Paghuman sa damgo, grabe no gi-interpret ni Joseph. Mao ni ang meaning sa dream sa hari. Atong basahon naa sa verse 25. Unsa ingon ni Joseph? Miingon si Jose sa hari, mahal nga hari, usaray kahulugan sa duha mo ka damgo. Gipadayag kanimo sa Dios kon unsa ang iyang pagabuhaton. Ang 7 ka tambok nga mga baka ug ang 7 ka himsog nga mga uhay managsama nga nagkahulugan. 7 ka tuig, ang 7 ka niwang og daot nga mga baka o ang 7 ka niwang nga mga uhay nga nanguyos tungod sa kainit sa hangin gikan sa sidlakan. Nagkahulugan og 7 ka tuig nga kagutom. Sumala sa giingon ko na kanimo, mahal nga hari, ipadayag kanimo sa Dios kung unsa ang iyang pagabuhaton. 29. Moabot ang 7 ka tuig nga labihan gayud kaabunda sa tibok Ehipto. Ug mosunod dayon ang 7 ka tuig nga kagutom. Malimtan sa mga tao ang nasinhati nila nga kaabunda. Ang kagutom mahimo nga dakong kadaot sa yuta. Dagko mo kay pagsulay, no? So mo to ingon ni Joseph gitabangan sa Ginoo. 33. Busa karon mahal nga hari, pagpili og usa ka tawo maalamon og padumolahon mo sa yuta sa Ehipto. Pagbutang usab og mga opisyal sa tibok yuta sa Ehipto aron mangulikta sa ikalima nga bahin sa abot sa kaumhan. Sulod sa 7 ka tuig nga bunda nga abot, sulod ni anang tuiga, ipatigom kanila ang tanan nga bahin og magkolekta ninyo gikan sa mga abot. 37, dalawa. Nakauyo ng hari ang iyang mga opisyal sa plano ni Joseph, ni Jose. Mingon siya sa iyang mga opisyal, may makita ba kitang sama kang Joseph? Giyahan sa Espiritu sa Dios. Busa mingon ang hari kang Jose. Tungod nga gipadayag sa Dios kining mga butanga kanimo, wala nay laing tawo nga may kaalam og sa labutan nga sama kanimo. Himuon ko ikaw karon nga tinugmala sa akong palasyo o gobernador sa tibuok Ehipto.
siya ang napili. Gikan sa bilangguan, nahimo siyang gobernador. Ngano man, wala gina. The God of great things. With God, all things are possible. Tibok Egypt, that time, kato nga panahon, powerful kayo ang nasod sa Egypt. O ang Dios nagtawag og tao gamiton niya. Grabe ang nagian ni Joseph, pero grabe po ang commitment, ang iyang loyalty sa Ginoo. Grabe yun. Wala sa ni biya, wala ni undang. Siyan ka na priso, gipasangin lang siya. Iya lang gituman ng Ginoo. Karon ingon ng hari, himuon ti kang gobernador sa tibok Egypt. Sumpay. O wala na laing tao nga may kaalam og salabutan. Ingon ang hari, himuon ko ikaw karon nga tigdumala sa akong palasyo o gobernador sa tibok Ehipto. O mutuman kanimo ang tanan kong katawhan, ako ray labaw kanimo kay hari man ako. Unya gihuslo sa hari ang iyang singsing. Gikuha niya ang singsing. Og nga pang timbre o gisulob kini sa tudlo ni Joseph. Gipasuluban niya si Jose o pinasahi nga biste nga linen o gipakwintas og bulawan. Gipasakay niya si Jose sa iyang ikaduhang karawahe ug may mga tigpahibalo nga nag-ingon kaniya, nagsinggit, "Yukbuin ninyo ang gobernador!" Busa sukad niya itong nahimong gobernador si Jose sa tibok Ehipto. Grabe, no? Tanawa na. Ubos kayo kay binilanggo man. Uban sa gahom sa Ginoo, tabang sa Ginoo nahimong gobernador. Pinakataas. Sa Egypt, ikaduha sa pinakataas. Of course, number 1 ang hari sa Egypt. Verse 44, last verse. Unya, mingon ng hari kang Jose, ako ang hari dinhi sa Ehipto. Apan, walay bisan kinsa nga makahimo og bisan unsa dinhi sa Ehipto gawas kon may pagtugot gikan kanimo. Grabe no. Bisan pa ang hari mingon, bisag hari ko, pero naani mo pagtugot. Amen. Hallelujah. Amen. I challenge you today. Saligi ang Ginoo. Tuoy ang Ginoo. Unsa man na imong gagian karon, unsa man na nga challenge sa imong life. Dios siya nga naisaad nimo, naisaad ka nako. Karon buntag ang Dios nagtawag nato. Andam siya mo buhat og dagko nga butang sa imong kinabuhi. I'm telling you, no? Magigsuon ko. Sa mga nagian nimo karon, ayo undang sa Ginoo, be faithful. Ang imong commitment buhata tarong nga ayo biyahe ang Ginoo. Amen. Na ay right time giandam si Lord para nimo. Apangutana diha magpadayon ba ka? God can do great things. Walay imposible sa Ginoo. Karon buntag pwede ba ta manindog? Karon pangayua sa Ginoo. Karon commit sa Ginoo. I don't know sa mga struggle nimo sa imong life. I don't know unsa ang mga challenge nimo sa imong kinabuhi karon. Pero dako ay mong pagtuo. Ako moingon nimo dako ay mong pagtuo. Dako ay mo ang obedience sa Ginoo. Dako ay mo ang commitment, imong faithfulness. You must have great commitment and faithfulness sa Ginoo. Tabangan ka sa Ginoo. Unsa man klase nga pagsulay, tabangan ka sa Ginoo. Unsa man klase nga mag-imong itubang karon, tagan ka kadaugan sa Dios. Saligi ang Ginoo. Dako pa ang plano sa Ginoo sa imong life. Pwede mo ta magampo. Itaas mong kamot. Lord, nakaisaad ka na mong tanan. Lord God, hallelujah. Dili ni mo biyaan, dili mo pasagdan ang mga tao nga imong tinawag. Lord, mga leaders imong gipili, mga disciples imong gipili. Lord, gikan sa pinakaubos og edad ngadto sa pinakataas og edad. Bisag unsa klase nga sitwasyon, Lord, among gi-declare, naa ka kauban ka namo. Simbahon ka namo. Dili kami muunang sa pag-ampo, sa pagsimba, Lord. Sa pagtuo, sa pagtuman, sa among commitment, sa among loyalty, Lord. Diya ka di mo, Lord. Salamat, Ginoo, nga nakay control sa among kinabuhi, Lord. Sa mga nag-eskwela,
sa mga nagtrabaho, sa mga nagnegosyo, sa mga nagatiman silang pamilya. Lord, sa mga nagatiman sa mga cell group. Lord God, nagsangyaw. Lord, nagbuhat sa vision, pag-win souls, pag-make disciples, pagbuhat sa purpose, loving God and loving people. Lord God, I pray, you will do great things in our lives. You will do great things in this church, Lord. You will do great things sa among pamilya. You will do great things, Lord, sa muang kinabuhi. You will do great things in this church, Lord. Dako ang buhaton nimo. Kay dako ka nga Ginoo nga Dios sa among kinabuhi, Lord. Wala pa ka nahuman, nagsugod pa lang ka sa among mga kinabuhi, Lord. Salamat sa imong faithfulness karon, Lord. Dalaygon ka. Among gisalig, among gitugyan ang among mga kinabuhi kanimo. Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Ato ang palakpakan ng Diyos, mga igsoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. No, makalingkod ta. Okay, so ato pong challenge, no? Doon ang challenge sa ato ang tithes and offering today. Kasi ng tubig, adako ang buhaton sa Ginoo. The God of great things, no? Wala pa naman si Lord sa imong life. Dagan pa kay buhaton ng Ginoo sa imong kinabot. I challenge you today sa atong tithes, sa atong offering, ingon ng Word of God. Proverbs 3, no? Verse 9 and verse 10. Itong basahon ng pulong sa Ginoo. Pasidunggi ang Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanang mong abot. Kung himuon mo kini, manghinubra ang mga abot dinha sa imong kabodiga o ang duga sa ubas sa imong mga puganan. No? So, grabe ang harvest. Grabe pod ang ihatag sa Ginoo, mag-awas-awas, no? Ang ubas, no? Ang duga sa ubas o ang harvest mag-awas-awas diha sa imong budiga. Daghan kaayo. Meaning ana, abundant siya. Panalangin nga mag-awas, sobra-sobra. Mahimutang panalangin sa uban. Daghan ang panalangin sa itong kinabuhi para mahimutang panalangin sa uban. Magamit na sa kahimayaan sa Ginoo. Gamiton pa ka sa Ginoo. Anong i-bless ka sa Ginoo, gamiton ka niya. Amen? Let's give today. Let us give today our tithes, our offering. Mag-ampo ta. Lord, hallelujah. Amo ning gihalad kanimo, amo ang tithes, among offering. Salamat nga ikaw manantag-iya sa panalangin, sa among kinabuhi. Nani mo ang gahom, nani mo ang panalangin tanan. Lord, ikaw lang, Lord, enough na ka sa among kinabuhi. Ang sugo nimo, among ihatag, pasidunggan ka. We will honor you with our wealth. And Lord, every first fruit sa among increase, Ginoo, the best part sa harvest, Lord, among ihatag kanimo. And Lord, mag-awas-awas ang harvest. Mag-awas-awas, mag-overflow, na abundant siya may tabo. Trabaho, negosyo, pag-eskwela, sa ministry, Lord, dako imong buhaton. Because you are the God of great things. I pray long life, good health sa matag usa. Miracles, the power of God, the presence of God will come. Increase, fruitfulness, multiplication will be our portion, Lord. Salamat, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Let's give to the Lord this morning our tithes, our offering. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton ka kini buhaton ka kini hatag ang paghatagan sekreto kini sa panalangin
Amen. Dalaygon ng Ginoo, no? Atong mga announcement, mga igsoon, is atong announcement, atong encounter, no? Next year. So, 2026. Kanang year nga, 2026 atong i-declare that would be the year of no limits. Kana nga tuig, walay limitation because God atong ilagaran walay limitation sa atong Dios. All things are possible. The God of no limits. No ang Dios nato. And atong i-declare nga the year 2026, the year of no limits. Amen ba? Walay limitasyon sa buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. You need to believe, you need to have great faith, you need to have great obedience, great commitment, and faithfulness para sa Ginoo. Amen? At padayon ta, itong iampo, no, this coming December, magkatapok ta, Sunday sa celebration, last Sunday po na. So again, padayon sa mga seal group, pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa inyong mga group, no, and then padayon ang mga training, and padayon ta sa pag-ampo, pagtabang sa uban, so wala pa na nakaalagad sa Ginoo atong mga goal, tabangan sila, ato silang tabangan, makaila sila sa Ginoo. Amen? So, manindog ta para sa paghuman sa atong pagsimba. Mag-ampo ta sa Ginoo. Atong gidungo atong mga ulo, atong itaas atong mga kamot. Ginoong Dios, na human amo ang simbalay, among pagsimba kanimo, Lord, sa mga balay namo, nagtapo kami. Salamat nga dili mahuman ang mga pag-ampo, dili mahuman ang pagsimba bisag asa kami, trabahoan, negosyoan, eskwelahan, mga lakaw na mo, Lord, dili kami muundang sa pagsimba, pagtuo, pagtuman sa imong mga sugo. Diyos Amahan, namo sa langit, ikaw magtabang ka namo, imo ang ipahari ang imong gugma sa among kinabuhi. Kabalo kami magpasaylo, mudawat sa ubang mga tao. Mutabang kanila nga sila bod makabalik sa Dios. Ginoong Hesus ay mong grasya kaluoy, mag-uban ka namo, maghari sa mong kinabuhi, maghatag na mong kusog, magpadayon kami alagad hangtod sa katapusan. O ang gahom sa balang Espiritu, maghimo na mo nga kahayag, epektibo sa pag-alagad sa Dios. Mahimo kaming kahayag sa mga tao nga nasa kangit-ngit, mutabang sa uban. Holy Spirit, ikaw maghari sa mong kinabuhi, ikaw mag-uban karon o hangtod na sa katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. God bless everyone. Og dalaygon ng Ginoo, maayong adlaw. God bless atong paniudto og sa mga lakaw. Salamat sa pag-uban. See you next Sunday.